Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat na ngayon po ay sumusubaybay sa ating ika-38 yugto ng CLF 40 Days Prayer and Fasting for the Nation. At ngayon po ay may tema tayo na my most profound supernatural spiritual experience that changed my life. Sige po, bago tayo magsimula, maaari po ba tayong manalangin? Panginoon, maraming salamat sa panibagong oportunidad na binigay mo sa iyong lingkod na muli ay makapagbahagi ng iyong salita at nasa tema nga namin ngayon na most profound spiritual experience na naranasan ko mula sa inyo, Panginoon. Mga Panginoon, ang mga lalabas sa aking bibig, ang aking may isip at masasabi ay tanging ikaw lamang maparangalan at maitaas sa aking mga sasabihin. Panginoon, maraming salamat din sa mga kapatiran na ngayon ay sumusubaybay sa aming ika-38 yugto ng aming prayer and fasting for the nation, Lord. Panginoon, sa bawat isi-share ko, Lord, nakabutihan mo, Panginoon, yung pin-experience mo sa akin, Lord God, ay magbigay sa kanila, Panginoon, ng encouragement, Panginoon, para sa kanila mga spiritual na buhay. Sa lahat, Panginoon, sa anong to, Lord, gabayan nyo kami, Panginoon, sa aming mga pag-uusapan, at ikaw ang siyang pumagitna sa amin, Father God, yung mga nakapakinig, ay mga Panginoon, ikaw ang siyang makita at maitaas. Salamat, Lord, in Jesus we pray, Amen. Yan po. Napakaganda po ng tema natin ngayon, my most profound supernatural spiritual experience that changed my life. Paano ko ba sisimulan to? Siguro simulan ko to nung time na hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Nung time na nag-start pa lang yung isa sa mga leader ng church, sa Church of the Living Faith na Botas. Sobrang ramdam ko yung hirap nila. Yung hirap nila na pagpunta sa school namin, pagpunta sa lugar namin para mag-share lang ng Word of God sa amin, in-evangelize kami. Sobrang natutuwa ako sa Panginoon na pag siya ang kumilos sa mga buhay natin, walang masasayang talaga. Yun, nung time na yun na pinuntahan kami, 3 kami nun. Sobrang natutuwa kami na ang tiyaga-tiyaga nila. So, nung time na hindi namin naiintindihan yun, na ba't nila ginagawa yun, ba't pa sila nag-aaksaya ng oras, ba't pa sila nag-aaksaya ng time, ng financial, para mapuntahan lang kami. Actually, hindi namin naiintindihan yun. Alam lang namin, nung time na yun, pag pumupunta sila, pinagtataguan namin sila. Oh boy, andyan na sila. Ngayon, tatago kami. So, alam niyo po, saan kami magtatago? Sa computer shop. Pag alam namin pupunta sila doon, magtatago din kami. Sobrang nakakatuwa lang ang pagkilos ng Panginoon nung time na yun na mula ngayon nung nakakilala na kami kaysa noon nung hindi pa kami nakakilala. So itong i-share ko, ito yung profound supernatural spiritual experience na naranasan namin. Noon hindi pa namin alam na may prayer meeting pala, na kailangan pala makipag-fellowship sa kapwa namin, sa kapwa mananampalataya namin. Yung mga time yun parang ang iniisip lang po namin nun is magsasayang lang kami ng oras doon. Na kumbaga parang ilalaro na lang namin kaysa pumunta doon. Or di kaya matutulog, gano'n, magpapahinga kaysa pumunta doon. Doon namin nalaman nung time na nakilala na kami sa Lord. Na ang sarap pala sa feeling na may Diyos kang sinasandalan. Na may Diyos kang inaasahan. Na dati, konting problema, alis ka ng bahay kasi nananawa ka sa problema. Konting problema sa bahay, aalis ka, parang nananawa ka na sa ganong sitwasyon ng buhay mo eh. Pero, nung inintroduce sa amin si Jesus, sobrang pagbabago ang ginawa sa buhay namin. Biruin mo, parang wala pa sa isip namin na umati ng church, parang gano'n, na pag malayo isa, hindi atin yung lahat. Pag konting ambon lang, hindi kami aatin. Nakakatawa lang isipin na ngayon naiisip namin, nahihiya kami sa Panginoon kung bakit nagawa namin yung mga ganong mga bagay. Hanggang sa lumalim. Umabot ng 1 year. Ngayon is magpa 5 years na kami sa Church of the Living Faith. Praise God, hallelujah.
sobrang nakakatuwa ang Panginoon sa pagbabagong ginawa niya sa amin. Naalala ko nun yung, share ko lang po yung first soaking namin sa dati pa naming church sa compound, sa nasa compound, na doon talaga naranasan namin ng Panginoon. Yung totoo talaga yun, yung dati hindi ako naniniwala sa mga vision, na totoo ba yun, ipinapakita ang Panginoon sa'yo, ipinaparana sa'yo ang Panginoon. Yun, doon ko na ano yung difference na yung sa malalim saka sa hindi. So hanggang sa lumalim na kami, parang hindi kami kung walang soaking, ganun. Doon ko naranasan ng Panginoon. Hanggang sa nagbibigay na sa akin ng Panginoon ng wisdom, ng mga visions, yan, ng mga pangitain, na sobrang nakakatuwa, nakaka-amaze ang Panginoon. Yun yung pinaka supernatural spiritual experience na naranasan ko. Yung tipo na bawat soaking, excited ka na may maipakita sa iyo ang Panginoon, may maihatid sa iyo ang Panginoon. Yung mga tipong gano'n na nag-aabang ka sa word na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sobrang nakaka-amaze yung tipong hinahayaan mo lang ang banal na espiritu ang magsalita sa iyo. Na hindi lang ikaw yung nabibless, pati yung kapwa mo din, kapwa Kristiyano mo din na, at nakaka-amaze din yung ibang, nakaka-amaze din ang Panginoon sa ginagawa ng Lord sa buhay ng kapwa namin Kristiyano nung time na yun, na every time may sokang hindi pwedeng walang walang maibibigay ang Panginoon. Talagang pag nagsusok ka sa Panginoon, the more na ini-improve niya yung spiritual growth mo. Kasi yung na yun yung sa pamamagitan ng prayer, sa pakikipag-usap sa Panginoon, doon mo nahuhubog yung personal relationship mo sa Kanya. Yung nasasabi mo sa Kanya yung lahat ng problema mo, yung nare-reload mo sa Kanya lahat ng problema mo. At ang nakakatuwa doon, ang Panginoon, pag siya ang nangusap, tsak, kakausapin mo din siya. Talagang mahihimo ka talaga na kausapin ng Panginoon. Yun lang yung sinasabi ko, na yung pagbabagong ginawa sa akin ng Panginoon kaysa noon, sobrang napakalaki. Na pag nagbabasa ako ng Bible, parang hindi ko maintindihan. Binasa ko lang siya. Pero ano ba talaga yung purpose ng Word of God na pinapahatid sa akin ng Panginoon? Nung ko nalaman na unti-unti hanggang sa nag-iisa ako sa mga leaders ng church, may mga mentees na rin ako hinahawakan. Lagi sa kanilang sinasabi na mahalaga yung fasting, prayer and fasting. Kasi doon, pinapahina mo yung physical mo, pero pinapalakas mo yung spiritual mo. Yun yung meaning ng fasting. So, sabi nila, oo nga no, parang nakakatawa yung ganun. Masarap i-practice ng ganun, na yung spiritual mo is pinapalago mo. Although napapagod yung physical natin, pero once na mas malakas yung spiritual natin, every time mo pa. Kaya nga maraming napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga, yung puro physical lang nila yung pinapalakas nila, pero yung spiritual nila hindi nila pinapakain. Kaya nanghihina. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbabagong ginawa niya sa akin, sa buhay ko, sa katayuan ko ngayon, na naniniwala talaga ako sa mga plano ng Panginoon. Kaya nga, lagi kong binabalikan itong verse natin ngayon, na sa mga awit, makikita natin sa mga awit 77, 11-14, MBB tag po siya. Sabi doon, kaya aking babalikan gunitain ng ginawa ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. 12, sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. 13, ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Yun nga. Yung sinasabi ko sa inyo, yung mga, kung babalikan natin yung ginawa ng Panginoon, di ba? Binigay niya kaisa-isa niyang anak, yung bugtong niyang anak, para magpapako sa krus, para bayaran na ating mga pagkakasala. Sobrang na-amaze ako sa Panginoon sa ginawa niya para sa atin. Binigay mo, bugtong niyang anak, ibinigay niya sa atin para bayaran natin pagkakasala. Ngayon, under na tayo ng grace ng Panginoon. Ang gagawin na lang natin, sumunod sa Kanya, sumunod sa banal niyang harapan, sumunod sa Kanyang banal na mga utos, di ba? Nga sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan.
Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y papantay. Amen. Ang Panginoon, wala nang ibang Panginoon, kundi siya lamang. Siya ang hari ng mga hari, siya ang Diyos ng mga Diyos. Walang ibang sa kanyang papantay. Pag ikaw binago ka niya, hindi mo mapipigilan. Kasi nakakagalak sa puso na may Panginoon kang sinasandalan eh. Na may Panginoon kang alam mo na hindi ka iiwan. Kung tayo lang ang nakakapit sa Panginoon, matagal na tayo bumitaw sa Panginoon. Pero ang Panginoon ang siyang nakakapit sa atin. Na kailanman hindi niya tayo bumitaw. Kahit sobrang lala na natin, kahit sobrang tigas na ng ulo natin. Pero ang Panginoon is kinakapitan pa rin niya tayo. So, sa lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon, sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko, pinasasalamatan ko siya, pinapupurihan ko siya, at ikinararangal ko siya, at pinagmamalang ko siya na siya ang Diyos ko, siya ang Diyos na buhay ko. Amen po ba? Hallelujah. Tunay nga ang Diyos na buhay, pag ikaw binago niya, ang laki ng difference talaga. Parang pag binalikan mo yung lumang pagkatao mo, talagang parang mandidiri ka, parang maiyak ka na lang na, Lord, sorry, nagawa ko yun. Parang ganun. Pero ang maganda kasi doon, nare-realize natin. Hindi nagkasala na tayo, na kamalintay sa Panginoon. Ang gagawin pa natin is magmamalaki pa tayo sa Kanya. Diba? Sobrang hirap naman yun. Ang Panginoon, balik-balikan lang natin yung ginawa niya sa atin. Ano ba yung gagawin ng Panginoon kung nandito tayo sa sitwasyon na to? Lagi natin isik sa Lord yung ginagawa natin sa buhay natin. Lagi natin ibigay sa Kanya kung ano yung mga plano niya. Diba? Kaya salamat sa Panginoon sa mga gawain ibinibigay niya sa church natin, prayer meeting, Bible creed, ayan, yung morning devotion natin, then yung Sunday service, yan, kakalimutan talaga yan. Sobrang banal na araw yung linggo. Kaya salamat sa Panginoon sa pinaparanas niya sa buhay ko, sa pagbabagong ibinigay niya sa buhay ko, na dati is nagagawa ko to, ngayon hindi ko na nagagawa dahil binago niya na ako. Sobrang nakakatuwa lang yung supernatural na spiritual experience sa pinarana sa akin ng Panginoon na tunay nga na ang Lord ay Diyos ng pagbabago. Siya ang nagbabago sa lahat ng tao. Kung ikaw man is isang mamamatay tao, kung ikaw man isang magnanakaw, kung ikaw man ay walang habas na sa pagmumura, pero kilalanin natin si Jesus. Kilalanin natin siya. At alam natin na babaguhin tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa mga taong ginamit niya, sa mga leaders namin na patuloy nga na nagbibigay sa amin ng mga payo, nagbibigay sa amin ng yung spiritual growth namin. Yan, ninaan talaga nila yan. Sinasanay talaga kami ng mga leaders yan. Salamat sa mga pastor, yan, kila Pastora Baby, yan, salamat sa Panginoon, kila Pastor Rolly, na ginagamit niya sa church namin. Tunay nga ang Panginoon ay mabuti na piluin mo sa buhay mo noon na parang hindi ka na makakaahon. Pero ang Panginoon, sinagip ka. Hinawakan ka ng Panginoon. Hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Di ba? Yung blessing, ibinibigay sa'yo ng Panginoon. Yung kalakasan, ibinibigay ng Panginoon. Ano pa? Yung strength. Di ba? Sobrang salamat sa Panginoon na pinaranas niya sa akin yung dati na hindi ko nararanasan. Na ang sarap sa feeling na may Diyos kang kinakapitan. Kaya sobrang natutuwa ako na pinagbago niya ako, at bonus pa yung kapatid ko na pinagbago niya rin, na dati ay akala ko dati akala ng iba wala nang pagbabago mangyari sa kapatid ko, pero ngayon sobrang laking pagbabago niya na. Kaya kinararangal ko ang Panginoon sa ginawa niya sa aking buhay. Kaya nga ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. So ang gawin na lang natin, sumunod sa Panginoon, kasi nilikha niya tayo. Ang purpose natin is maglingkod sa Panginoon, to share the gospel, diba? To share the word of God. Yun yung natin. Nang sa gayon is
mas marami pa tayong maranasang supernatural, spiritual experience mula sa Kanya. Kasi the more na nagsisik ka sa Panginoon, the more na nagbababad ka sa presensya niya, the more na mas maraming spiritual experience ang ipaparanas niya sa iyo. Tandaan natin yan. Kahit sa soaking, hindi pwedeng walang maibibigay sa iyo ang Panginoon pag nagsik ka. Tsak niyang kapatid, may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Visions, prayer, word of wisdom, yan ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, kailangan natin siyang bigyan ng time. Bigyan ng time. Paano ba tayo lalago bilang isang Kristiyano? Paano ba tayo magkakaroon ng wisdom? Diba? Share ko lang kagabi sa prayer meeting namin yung wisdom, then wise. Yung W is word, yung babasa ka ng, para magkaroon ka ng wisdom, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Paano ka makakuha ng wisdom doon? Intentional. Buklatin mo ang word of God. Then, di ba, sa S naman is yung stay in faithful. Manatili ka sa pananampalataya nang sa gayon ay lumago ka. Then, embody, yung huli namin. Natutuwa lang ako sa word namin kagabi, yung embody na panindigan natin kung ano yung pinaniwala natin, kung ano yung mga nababasa natin sa Biblia, gampanan natin yung mga utos ng Panginoon. Kaya, yun, isa rin sa susi yun para lumago ka bilang isang Kristiyano. Nang sa gayon, hindi ka madala ng mundong ito at hindi mo ma-experience yung ino-offer ng mundong ito. Pag tayo nasa Panginoon, never tayong matatangay ng mundong ito kasi ang mundong ito ay napakasalanan. Sabi nga sa Bible, ang lahat ng masasama ay magpapakasama at lahat ng mabubuti ay magpapakabuti. Yun, sana nandun tayo sa mabuti ay magpapakabuti, hindi dun sa masama lalo pang nagpapakasama. Kaya praise God sa araw na ito na nabigyan ako ng oportunidad na makapag-share ng about isa and encourage na mas magpalalim pa sa Panginoon. At nang sanggayon ay maranasan natin yung supernatural spiritual experience na mararanasan natin sa Kanya. Pag ang Panginoon ang nagparana sa atin, iba-iba. Hindi mo mawawari yung tuwa sa puso mo pag ipinaparana sa iyo ng Panginoon yun. Yung mga hindi mo nakikita, makikita mo. Na hindi mo makikita sa mundong ito. Kasi ang Panginoon pag nagbigay yan, sobrang laki ng impact sa buhay natin. Hindi pwede yung ibinigay sa'yo yung Panginoon tapos walang pagbabagong nangyayari sa'yo. Yun ang nakakahiya sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya patuloy lang tayo sa ating 40-day prayer and fasting for the nation. Tandaan natin pag tayo lumalago, nakakatulong tayo sa bansa natin, sa mundong ito. Ano yung may tutulungan natin? I-share natin yung Word of God. Nang sa gayon maraming makakilala sa Panginoon, maraming malaman kung ano yung purpose ng Panginoon sa buhay nila, kung ano yung purpose ng buhay nila. Purpose lang ba ng buhay nila is magkamal ng yaman? Mag-aral lang ba? Magtrabaho lang ba habang buhay? Trabaho, bahay? O yung plano ng Panginoon dapat? Ito yan. Masakit, tago sa puso pag nabasa ka ng Biblia. Kasi karamihan nito ay buhay natin. Kaya ang book of life, buhay natin yun. Kailangan natin basahin yun. Pag hindi natin binasa yun, hindi natin malalaman yung katotohanan sa buhay natin. Mabubuhay na lang tayo sa kasinungalingan na ang natin interpretation na natin sa Lord is God lang siya. Na dapat matakot tayo sa Kanya. Dapat may banal na pagkatakot sa Kanya. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa buhay na ibinigay niya sa akin, sa wisdom na ibinigay niya sa akin. Siya ang lahat ng gumawa, siya ang lahat ng naglikha ng pangapagkatao natin, ng mga buhay natin. Kaya marapat lamang na ibalik natin sa Panginoon ang mataas na papuri at pagsamba. Huwag natin sayangin ang oras natin sa kung ano mga bagay na although nasa laman pa rin tayo, pero kailangan pa rin natin mababago tayo araw-araw. Kaya mag-seek tayo sa presensya ng Panginoon, yung devotion natin, i-maintain natin, yung personal relationship natin sa Panginoon, yung pinaparana sa atin ng Panginoon, gawin natin encouragement, hindi lang sa sarili natin, kundi sa ibang tao. Amen. Hallelujah Lord, hallelujah Jesus, Panginoon.
pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng oras sa mga buhay namin. Thank you Lord, mga Panginoon, ng buhay na to ay mag-iisang magandang sa ibang tao. Salamat Lord. Okay? Pray po tayo. Ngayon, maraming salamat Lord sa buhay Panginoon na binigay mo ngayon Lord, na patuloy nga Panginoon na magbigay sa amin ng kalakasang spiritual Panginoon ang aming mga naranasan sa iyo Lord, yung mga ipaparanas pa sa amin Lord God ay maging kalakasan ng aming buhay Lord. Salamat Panginoon na tunay nga na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na dakila sa amin. Dalangin din namin Ama ang aming bansang ito Lord, na patuloy mo Lord God na lokbongin ng iyong banal na dugo Lord, yung banal na espiritu Lord God ang siyang maghari sa bansang ito Lord God, na kabi-kabila ang mga nangyayari, problema Lord, mga paghihirap Lord. Alam ko Lord, may purpose ang lahat ng mga bagay nito Lord. We thank you Lord. Salamat Panginoon, pinupuri kita, pinasasalamatan kita. In Jesus name we pray. Amen. Thank you Lord.